Good morning sa lahat ng ating mga kababayang inaabot po ng ating broadcast ngayon. Ngayon po ay Sabado, December 7, 2023 at ako po ay naupo muna at papahinga. Naglalakad tayo rito ngayon sa Hillcrest Mall. Sa Richmond Hill po, taga rito ako matagal-tagal na rin akong hindi upload ng aking mga talakayan sa inyo at ngayong umaga I make it a point na magbibigay ako sa inyo ng konting balita at opinion saka matitinding kaganapan. Well, lumabas nga po nung last week yung aking artikulong The Tall Order dyan po sa Philippine Asian News Today ng Vancouver. Pag-aari po yun ng aking kumaring report Tales at kumaring Celia at ako'y nagbabalik na muli sa pagsusulat after so many months na medyo na hospital tayo, tinamaan tayo talaga ng aksidente. Kaya sabi ko nga, ingat-ingat po tayong mga seniors. At ang dami pong nagte-text sa akin, sabi nanghihingi ng aking opinion at sabi ko nga ano bang take ko ng aking andito po kasi ngayon maraming naglalakad dito sa Hillcrest Mall. Medyo 1 hour na tayo naglalakad, pahinga mo, masakit yung sumakit, konti lang naman yung aking right knee. Ito po yung na-opera ako po yung hospital. Well, unang tanong nga sa akin ano ba nangyayari doon sa ano raw ang take ko doon sa hiwalayang Katniel. Hindi naman ako masyadong mahilig dyan sa showbiz, pero nanonood kami ng commander ko ng TFC yung mga tinatawag na teleserye, ika nga natin, mga movie, Filipino movie. Sabi nga natin na kuminsan nga maakit yung apo ko yung youngest apo namin ni mama nang nakikipanood sa amin. At napanood nga niya na yung House Arrest o Pass. Sikat niya at medyo may subtitle kasi na kaya naintindihan niyo. Humanga siya, parang believe siya ron. At yun na nga, pag nanonood kami ni mama nakikinood siya basta may subtitle. Pag Tagalog naman, pinatranslate sa akin yung pinag-uusapan. At any rate, naging malaking balita nga kahit sa mga eskwelahan dito na may mga Pilipino. Doon po sa high school na pinapasokan ng apo ko na inihahatid ko ting umaga, Monday to Friday, may mga classmates siyang Pilipino. At saka member ng kanilang art club, ika nga natin. At nagulat nga raw siya nung nihatid ko nung November 30 ba yun o whatever, December first week, para silang umiyak or what. Nag-break daw yung Katniel, pati siya. Nag-text sa lola, sa mama Fran niya, at tinanong what happened to Katniel. Nakakatuwa po kasi yung mga Pilipino po dito sa Toronto ang tawag doon Toronto, Canada dito. Dahil nga po doon sa TFC, kaya nga marami may TFC dito. Talo nga yung GMA7 dito, pero ako sa YouTube nanonood nung TVJ. Ayan. Ano daw bante ko? Alam mo, 11 years na raw silang mag-boyfriend. So, ibig sabihin, 16 or 17 pa lang mag-BF na sila. Wow, boyfriend, girlfriend. Kung talagang, ako, ang tingin ko rin, wala. Third party, hindi naman maalis sa showbiz sa mga lalaki yun lalo yan. Daniel Padilla yan, gandang lalaki marami rin talagang mga anak sa labas yan at magagaling sa babae yung mga Padilla. Anyway, hindi naman siguro yung kinagalit ng todo ni Catherine Si Catherine kasi of course 27 years old na yata yan silang dalawa. Kahit ba one time a year ago, 2 years ago, inalok na ba ni Daniel yan ng kasal?
Ibig ko sabihin ng mga babae po, hinihintay yung pag-aya sa kanila ng mga lalaki. Marry me, or will you marry me? 11 years, hindi man lang nabalita ang inalok ni Daniel ng marry me. Nagsawa na siguro si Katniel. Ika nga natin. Ilang taon pa ba siya maghihintay? She's 27 years old. Yun ang unang dahilan. Naging secondary na lang siguro. Yung nabalitang maraming chicks si Daniel. Nahuli na nga yung daw. Hindi naman tayo, wala namang matibay na ebidensyang nahuli si Daniel at yung Andrea ba yan? Anyway, kahit sino bang maging girlfriend niya, the question here, hindi tinanong ni Daniel si Catherine ng will you marry me in 11 years. Yun ang pinakamatinding dahilan. Ang yayaman na ng mga yan Net worth ng mga yan, hindi bababa ng 200 or 300 million pesos. Enough na para pati mga kaapu-apuan yan mabuhay kahit hindi na magtrabaho. So yun po ang aking take dyan. Hindi inalok ni Daniel ng kasal or hindi naman papayag mag-live-in yun Ang alam ko, dating member ng Iglesia ni Cristo, itong si Catherine Bernardo at solid na ko yan naniniwala yan sa kulturang Pinoy. Kung inaya lang siguro yan kahit last year or 2 years ago, will you marry me? Sasagot yan in 2 or 3 years. Tapos papa-interview si Daniel na ang loyalty, aso lang niya. Katabi niya yung girlfriend yung medyo ogag ng konti itong si Daniel Hindi gano'n. Ang loyalty mo, at ang makikita mo loyalty na sa girlfriend mo. Kung sino yung girlfriend mo, yun ang loyalty mo. At loyalty para sa'yo, hindi aso mo. Linti ka, di sana kayo nalang nagsama ng aso mo. Yung aso mo, tinanong mo ng, will you marry me? Yung gano'n. Doon nagsawa si Catherine. Yun ang aking paniwala ron. Ngayon, iiyak-iyak si Daniel. Gusto I don't know. Nasa kanilang dalawa naman yun pag siguro inalok na ng let's get married now o bukas. Yung gano'n, baka bumalik si Catherine sa kanya. Yung gano'n, 27 na rin yun. Maraming mga babaeng tanong mo, hindi nagkakaanak. Ang tagal bago nag-asawa so enough na yung kinita nyo. Okay, Daniel, kung gusto makipagbalikan, ko lang, suggestion or konting advice. Ayain mo nang magpakasal kung makikipagbalikan ka. Yun lang pinakamabisang paraan siguro. You're not getting younger, you too. Si Catherine, tiduro mo ikaw nga, conservative. Ngayon, nagsusuot na ng sexy and showing a lot of skin. Ika nga ngayon si Catherine at sexy naman pala. Maganda ang katawan. Itinago mo yun dahil nga mahal ka pinagbibigyan ka. Tapos hindi mo siya nayang pakasal. Tapos nabalita pang naging bata mo yung si ganir. Lalaki Padilla ka yung ganon. Pero yung to marry somebody, tulad ni Robin, nakita mo yung tito mo, si Robin Padilla. O kahit nag-convert sa Muslim yun, pinakasalan ng todot siyang kasama ngayon, si Mariel. Nung araw, parang ikaw rin yun. At saka yung tatay mo nga, di ba? Pero ayaw kitang husgahan, or ayaw kong husgahan ng pamilya mo. Pero yun si Catherine konserbatibong numero na yun, yung pamilya na. Anyway, yun lang ang masasabi ko. Yun ang dahilan doon siguro. Kaya nakipag-break na siya. Secondary lang o pangalawang dahilan lang yung may nagsumbong talagang ng chicks ka Doon pa sa may mas bata sa kanya yung kinahulihan sa Spain pa. Well, yan po muna mga kababayan. Maring Sendang, yan lang muna. Sa susunod kong baka mamayaring hapon,
Eh, yung tungkol sa TVJ naman, kasi yun ang pinapanood ko eh. TVJ ng Channel 5. Eh, Tito Vic and Joey, alam naman yung si Tito Sen, eh, medyo kamag-anak natin, asawa niyan, Gamboa yan eh. Well, maraming salamat po. Ito po yung kaibigan, kabayan mo ang datod. Tatayo muna uli ako. Dito po ako naglalakad sa Hillcrest Mall. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat.